Isang magandang umaga po sa bawat isa. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay tumayo. Ating pong palakpakan. Bigyan ng papuri at pagsamba ang ating Panginoon. Ang sabi po sa awit 95 verses 1 and 2. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan ng may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. So ngayong umaga, mga kapatid, yan po ang ating gagawin. Sapagkat ang Diyos po natin ay naging mabuti at patuloy na mabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Pakitignan nga po ang ating katabi. Yan. Di ba po, nakikita po ang kabutihan ng Diyos sa ating kapatiran. Sapagkat narito po ang bawat isa, may buhay, may kalakasan, at may buhay na pag-asa sa ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, we will celebrate the goodness, we will celebrate the faithfulness, and we will celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen! Woo! Celebrate, Jesus, celebrate! Celebrate, Jesus, celebrate! Celebrate, Jesus, celebrate! Celebrate, Jesus, celebrate! He is risen! He is risen! And He lives forevermore! He is risen! He is risen! Come on and celebrate the resurrection of our Lord! Let's celebrate! Celebrate, Jesus, celebrate! People of God, celebrate! Celebrate, Jesus, celebrate! He is risen! He is risen! And He lives forevermore! He is risen! He is risen! Come on and celebrate the resurrection of our Lord. He is risen! He is risen! And He lives forevermore! Forevermore! He is risen! He is risen! Come on and celebrate! Come on and celebrate! Come on and celebrate the resurrection of our Lord! Hallelujah! Jesus is alive! Jesus is alive! Death has lost its victory, and the grave has been denied. Oh, Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Hallelujah. Woo! Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Oh, Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. Oh, the Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Yes.
victory, and the grave has been denied. Oh, Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last disease. And Lord, the curse of sin is broken. We have perfect liberty. Oh, the Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last is He. Yes, you are, Lord. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. Oh, the Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Sapat po ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus upang magkaroon po tayo ng ganap na kaligtasan at ngayon ay meron po tayong patuloy na buhay na pag-asa sa piling niya. Hallelujah. Ang sabi po sa Revelation 1:18, I am the living one. I was dead, and now look, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and Hades. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you because you're alive. Dahil sa iyong muling pagkabuhay, ay nagkaroon ng kaganapan ng aming kaligtasan. Ngayon ay buhay ang aming pag-asa na kami ay kakasamahin mo sa iyong kaluwalhatian pagdating ng panahon. Kaya patuloy nga pong tulungan mo kami na makapanatili sa iyong presensya. Magamit namin ang kapangyarihang tinanggap namin mula sa inyo at makapagtagumpay kami sa mga pagtitiis kaakibat ng buhay ng isang mananampalataya ni Kristo. Hayaan mo din po na kami ay dumulog sa panalangin para sa aming pastor na gagamitin mo sa paghahayag ng iyong mabuting balita. Ang karunungan mo ang sumakanya at maunawaan ng lubos ng mga anak mong makikinig ang iyong mga salita. Lukuban mo po siya ng iyong kapangyarihan at ikaw ang mataas sa kanyang buhay. Pagpalain mo nga po ang bawat bahagi ng aming pagsamba mula sa pag-welcome sa bawat dumarating naming mga kapatid, maramdaman ng bawat isa sa kanila ang iyong pagmamahal at ang pagmamahal ng bawat kapatiran. Sa mga nangunguna sa pag-awit, ang mabigyan kanila ng kaluwalhatian sa iyong buhay, ang evangelism, ang children ministry, O God, na habang bata pa ang mga kabataang ito, ay mabigyan kanila ng kapurihan sa kanilang mga buhay. Ang evangelism and counseling ministry, mahayag kang patuloy sa buhay ng iyong mga anak na ginagamit mo sa bawat bahagi ng ministeryong ito. Sa iyo ang papuri at pagluwalhati. Ito po ang sama-sama naming panalangin na may kalakip na pasasalamat sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Manatili po tayong nakatayo. Tayo po ay dumulog sa pong maiksing panalangin muli. Panginoon, patuloy ka naming sinasamba at kinikilala ang iyong kadakilaan, ang iyong kaluwalhatian, Panginoon. Muli, dinudulog ko sa iyo ang mga salitang pagsasalunan po namin ngayong pong umaga. Tulungan po ang bawat isa na magkaroon ng kakayanang maintindihan, maunawaan at maramdaman sa aming pong mga puso ang iyong pong mga salita. Naangkin po namin ang lahat ng tugon sa aming pong kahilingan dahil ito po ay aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Pwede na po tayo makaupo.
Ah, madalas nasasabi natin, doon sa hindi nga po pala nakakakilala sa akin, kasi dati po ako ay na-assign ng second service every fifth Sunday. Nandito po ako. Ngayon, fifth Sunday na ulit. At malapit na namang matapos ang buwan. Madalas naririnig po natin sa mga tao ang bilis ng panahon. Parang kailan lang. Ngayon ay matatapos na naman yung buwan ng May. Kaya parang ang dali naman talaga ng panahon. Pero minsan di natin naiisip, mabilis yung panahon sa kaisipan natin, pero ang daming nangyayari. Marami nang nangyari, maraming pwedeng mangyari. Yung isang taon parang ang bilis, pero yung bawat nangyayari parang saglit din lang. Sa loob na isang oras, ang daming pwedeng nangyari. Alam ko na sa buhay natin, sa mga nakaraan, sa bilis ng panahong lumipas, marami nang nangyari sa buhay natin. Maraming alaala na nag-iwan ng sakit ng kalooban, maraming alaala na nagbibigay ng pag-asa. Pero nais ko pong sabihin sa atin, sa ating pong pagkakilala sa Panginoon, merong isang pinaalaala na nagbibigay at nananatiling nagbibigay ng pag-asa. At yun po ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Isa pong napakagandang balita at manatili sa ating kaisipan na ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon ay isang katunayan na ipinakikilala po ng Bible na lahat ng tao talagang mamamatay ay muling magkakaroon ng buhay. At gagawin po yun ng Panginoon. At sa Kanya po unang nangyari. Yan po ay napakahabang pagtatalakay na ginagawa po ng church. Natutuwa ako na meron pong ganitong klaseng pagtalakay na talagang nabibigyan talaga ng diin kung ano po yung nais ipakita ng Bible. Kaya marami nang naipahayag dito sa unahan patungkol po dyan. Sabi ko nga, ano pa kaya yung ibabahagi ko tungkol doon? Kasi sa tingin ko, lahat na nabanggit na. Yung sinabi doon sa 1 Corinthians chapter 15, maraming beses na nabibigyan ng diin na yun po ay isang resibo talaga na ang tao kapag namatay ay muling bubuhayin. Pero ilang kaya sa atin? Ang sentro talaga ng ating pagpunta rito ay dahil sa ating pag-aasam ng buhay na walang hanggan. Ito ba'y nananatiling realidad ng Kristiyano? Na ang sentro, ang totoong nagbibigay ng pag-asa sa Kanya, ay yung pagkatapos niyang mamatay, siya ay makakaroon ng buhay na walang hanggan. Dapat nga yun sana. Pero, aminin natin siya hindi, may ilan po sa atin na ang sentro ay hindi yung buhay na walang hanggan, kundi yung buhay pa rin dito. Buhay pa rin dito. Mapapansin mo sa mga mananampalataya. Bakit ko po nasabi? Kung yung sentro talaga ng bawat mananampalataya ay yung buhay na walang hanggan, wala nang pwedeng pumigil. Kasi alam niya, lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng kanyang pagtitiis na kinakaharap, yun ay nakalaan para sa hinihintay niya. Pero mapapansin natin, may mga ilang mga kapatid na pipigilan ng mga ilang pagsubok, ng mga ilang hadlang. Kasi nga, ang inaasahan pa rin, may mga pagkakataon, buhay pa rin ito. Bahagi lang po yung buhay na walang hanggan kasi darating talaga sa atin ang kamatayan. Darating. Pero ang isang nagbibigay ng lakas ng loob sa atin at pag-asa, kahit dumating ang kamatayan, ay meron kang higit na asahan at yun ay yung buhay na walang hanggan. Yun po yung pinakamaganda at yun yung pinakamasaya. Alin ba ang mas kinatatakutan ng tao? Yung siya ay mamamatay. Pero dumating sa atin, bakit naganap sa mga Kristiyano ang kamatayan, kahit ang kamatayan, hindi na niya kinakatakutan? Bakit? Hindi ba talaga tayo natatakot na matay? Ilan sa atin yung pwedeng tumindig at masabi natin, ako hindi natatakot na matay? Narinig na natin minsan yan. Pero bago po natin ituloy ang ating tatalakayin, nais po natin welcome muna ang ating pong bagong kapatid, si MJ. Asan ba yun? Si MJ. At
welcome ka kapatid. At lagi nating nasasabi na may sinabi din man ang Bible. Kapag mayroong isang kaluluwa na lumapit sa paanan ng Panginoon, libu-libong anghel ang nagsiselebrate. Kaya naniniwala tayo na sa paglapit ng isang kaluluwa, mayroon nagsiselebrate na mga anghel. Anghel ang nagsiselebrate. Kung ginagawa yun ng mga anghel, bakit hindi kayang gawin ng mga anak ng Diyos? Pwede po ba natin palakpakan ang Diyos sa buhay ni MJ? Dahil mas pinili niya na siya ay makarating sa lugar na ito at welcome natin siya sa church na ito. Salamat kapatid. Ngayon, nais ko pong balikan yung ating pong gustong talakayin. Yung pong buhay na walang hanggan sa buhay po natin, yung pong ipinakita, yung pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon, isa po yung garantiya, isa pong resibo, isang katibayan na talagang kapag tayo po ay namatay, tayo po ay makakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ano nga ba ang naganap? Sa pasimula po na mapansin po natin, ano yung naganap ng malaman na ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa kamatayan? Kung titingnan po natin ang istorya ng Bible, ang una pong nakaalam na ang Panginoon ay muling nabuhay, yung mga babae nagpunta sa libingan. Hindi pa sina Peter, yung mga babae. Kaya yung mga babae, saludo po tayo, kung gaano sila kainit, kalaki sa puso ng bawat isa, kung gaano kalaki ang pagmamahal talaga na iukol sa Panginoon. Ganyan po, mga babae. At pagdating po niya doon sa libingan, napansin nila, wala ang Panginoon. At mayroon nagpahayag sa kanila na ang Panginoon ay huwag hanapin dahil ang Panginoon ay muling nabuhay. At nung malaman po nila yon na ang Panginoon muling nabuhay, ang sabi po ng Bible, sila po ay naghalo ang takot at galak. Mayroon takot pero mayroong galak sa puso. Galak dahil yung katotohanan, yung pruweba na ipinahayag ng Panginoon na siya ay muling mabubuhay, nangyari. At yun po ay ibinalita po nila sa lahat ng mga naandoon, mga kapatiran, sa mga alagad, at ito po ay nagdulot po ng malaking kagalakan. At ang isa pong pinakamaganda pang nangyari noong ang Panginoon po, bago po umakyat sa langit, nung siya po ay nabuhay, siya po ay nagpunta sa mga alagad. At siya po'y mayroong sinabi, huwag kayong aalis. Dahil sa kanyang pag-akyat, mayroon po siyang isusugo. At ano po yung isinugo niya? Yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit. Ano yung naganap nung pong isugo yung Holy Spirit? Nung umpisa po ang mga alagad, naandun yung takot. Papansin po natin, may galak pero may takot. Natatakot po dahil doon sa mga tao, doon sa mga usig, natatakot po sa pwedeng mangyari. Ang dami pong kinatatakutan po ng tao. Pero nung isugo yung pong banal na espiritu, ang sabi po doon, isusugo niya at bibigyan daw ng kapangyarihan. Yung pong kapangyarihan yon ay hindi isang simpleng kapangyarihan lang. Taglay po noon. Pero bago ko po bigyan din yon, kasi gusto ko pong sundan muna yung aking pong unang sinabi tungkol po doon sa buhay na walang hanggan. Nung pong tanggapin po natin ang Holy Spirit, pagkatapos niya pong muling nabuhay, ang sinabi po doon sa Roma, sa chapter 8, verse 11, ito po yung sinabi. Tahin ko lang po. Okay. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Papansin po natin,
Yung Holy Spirit, yung buhay, yung pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon ay ebidensya na ang tao kapag namatay ay muling mabubuhay. Siya yung sa kanya po unang naganap. Yung Holy Spirit po ang gumagarantiya. Kasi ang Holy Spirit, siya pong bumuhay sa Panginoong Hesus. Sabi po dito, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay, kay Hesus Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong katawang mamamatay. Yun din. Ngayon, ang Holy Spirit po ay tinanggap ng lahat ng taong nananampalataya sa Kanya. Yan po ay nasa bawat isa sa atin. Bilang tatak na tayo po ay Kanya, anak ng Diyos. At ang pangako po ng Panginoon, ang Holy Spirit na ito, sasamahan tayo magpakailanman. Kaya, kung tayo po ay may mga pagkakataong parang nag-aalinlangan, baka ako ay hindi kasama sa bubuhayin maguli. Totoo, naniniwala ako na ang Panginoon ay muling nabuhay. Pero, ano yung bukod na pwede kong panghawakan na ako kapag namatay, ay muli ding mabubuhay? Ang Holy Spirit po na naging tatak sa atin bilang tayo po'y anak ng Diyos, ang sabi po dito, siya rin yun pong magiging daan para tayo po ay muling mabuhay kapag tayo po ay namatay. Ito po yung gumagarantiya. Kaya sa muling pagkabuhay po ng Panginoon, ang dami pong magagandang nangyari. Kaya tama po yung pag-uumpisa ng fellowship, i-celebrate po natin ang muling pagkabuhay ng Panginoon sapagkat siya lang ang naging dahilan kung bakit tayo ay naririto. Siya yung naging dahilan. Ngayon, bakit gusto ko pong bigyang diin yung Holy Spirit? Ang sabi nga doon sa binasa po natin, doon po sa aklat po, doon sa binabanggit ko, na bababa ang Holy Spirit, tatanggapin natin, susugo niya, para po tayo ay bigyan ng kapangyarihan. At tayo po ay maging saksi niya. Sabi ko nga po sa atin kanina, noong malaman po noong mga alagad na ang Panginoon ay muling nabuhay, mayroong takot at mayroong galak. Pero mapapansin po natin, noong bumaba na sa Kanya ang Holy Spirit, hindi sila nanatiling natakot. Ang takot ay nawala. At ang nanatili sa kanila ay yung galak. Mapansin po natin sina Peter. Dati natatakot pa sila. Pero nung binabaan po sila ng Holy Spirit, nawala ang takot. Nawala ang tapang nila. Yan din po ang nakikita ko, yan din yung dahilan kung bakit nawawala ang takot sa bawat mga anak ng Diyos. Aaminin po natin siya hindi, may mga pagkakataong natatakot tayo. Kapag ang tao ay nagkasakit, sasabihin ng doktor, medyo malubha yung sakit nyo. Cancer na yung sakit nyo. Magsisimulang matakot yung tao. Kinatatakutan niya yung kamatayan. Pero kapag dumating at nangusap ang Holy Spirit, yung presensya ng Diyos ay naramdaman muli niya, yung takot unti-unting nawawala. Hindi dahil sa kanyang tapang, kundi dahil sa lakas ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At bakit nasa atin ang Holy Spirit? Bunga po yan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Dahil kung ang Panginoon po ay hindi muling nabuhay, ang Holy Spirit hindi darating sa atin. Kaya ano siya po ay muling nabuhay, gusto po siya, nung malaman, hindi pa siya nakakaakyat ng langit, gusto po siyang hawakan ni Maria. Pero sabi niya, huwag. Ayaw po niya pahawak. Bakit? Kasi hindi pa siya nakakaakyat. Yung handog niya, hindi pa niya nadadala. Yung dugo.
Kasi siya rin po yung magdadala ng handog ngayon doon sa lugar na kabanal-banalang lugar. Walang iba kundi sa langit. Kaya nung may handog po niya yon, ang kamatayan talaga nagkaroon po ng kawakasan. At lahat ng tao, tayo po nahango sa kasalanan. At nung pong mahango sa kasalanan, tayo pong tumanggap sa Panginoon, pinatawad ng Panginoon, and then, naging karapat-dapat na po tayong panahanan ng Banal na Espiritu. Hindi po lahat ng tao ay pinananahanan ng Banal na Espiritu. Tandaan po natin, kung ang Panginoon ay hindi muling nabuhay, ang Banal na Espiritu, walang pagkakataong makapanahan sa mga tao. Naganap lang po yung paglilinis, naganap lang po yung kapatawaran, naganap lang po yung ang ating kalalagayan, tayo po ay naging banal sa kanyang harapan at karapat-dapat pong panahanan ng Banal na Espiritu. At nung pong manahan ang Banal na Espiritu sa atin, uulitin ko, yung alalahanin, yung takot, nagagawa po nating labanan. Bakit? Sapagkat sabi niya, pagbaba ng Banal na Espiritu, bibigyan kayo ng kapangyarihan. Kapangyarihang labanan ang takot. Labanan ang alalahanin. Hindi ibig sabihin, hindi darating sa iyo. Pero meron ka ng kakayanang labanan ang alalahanin. Labanan ang takot. At may kakayanan tayong magtagumpay. Bakit? Dahil sa Banal na Espiritu. Hindi natin sa ating kakayanan. Hindi dahil tayo matapang. Kahit nga yung mga taong mamamatay tao na matapang, darating din, minsan natatakot. Kahit pa yung sundalong magigiting, darating minsan natatakot. Lahat ng tao pwedeng lakipan ng takot. Pero, ang napakagandang balita, kahit dumating ang mga bagay na pwede nating katakutan, mayroon tayong kakayanan na malabanan ang takot. Depende po sa atin. Kung ano yung pipiliin natin, kung lalabanan natin siya o hindi. Pero ang sabi niya, labanan nyo. Ang sabi pa nga doon sa labanan nyo ang dyablo eh. Tatalunin nyo. Bakit may kapangyarihan po tayo? Sina Peter, yung mga alagad po ng Panginoon, nung tanggapin nila ang Banal na Espiritu, alam po niyo nangyari? Yung sinabing bibigyan ng kapangyarihan na yung pong mga sakit, nagkakaroon ng kagalingan. Kaya napakarami pong naganap. Kaya nasasabi ko lagi na ang bilis ng panahon, pero sa bawat paglipas ng panahon, dapat nakita rin natin ang daming nangyari. Ano na po yung nangyayari sa atin ngayon? Ano na yung nagpagbabago ng ating pananaw tungkol sa buhay? Mas malaki pa rin ba ang ating pinag-uukulan ay ang buhay na ito? Sa akin pong karanasan kasi, kukwento lang po ako. Kapag po ang napagtutuunan ko ay ang buhay na ito, sabihin ko ng kahit ako'y pastor na, parang masasabi ko na mas lumalapit ang alalahanin. Mas lumalakas ang puwersang ako'y matakot. Totoo. Ilang taon na po akong pastor, pero hindi garantiya na yung aking pagpapastor ay maghahatid sa akin para ako hindi na matakot. Hindi po. Kung babalikan ko po yung aking pong nakaraan, nung unang-unang tanggap ko sa Panginoon, unang taon, noon yung time na parang wala akong kinatatakutan eh. Kasi ang init-init ko sa Panginoon. Kahit nga ako mawala ng pera eh.
Hindi ako natatakot na ako'y walang pera. Pero habang tumatagal ng tumatagal, ewan ko kung na-experience nyo, may mga panahong natatakot na ako mawala ng pera. Natatakot na akong magkasakit. Ang dami ko nang kinatatakutan. Kasi unti-unti na bumabalik ang kaisipan ko na itong buhay na ito. Ang kaisipan ko ay masentro dito sa mundo. Na ang inirekomenda po ng Bible, ang maging laman ng ating kaisipan ay mga bagay na sa langit. Hindi dahil sa anuman, kundi ito po ay bilang pagbibigay sa atin ng daan para tayo po ay hindi mahirapan habang sa ating na tayo ginagawa po natin ang pagsunod sa Panginoon. Alam po ba natin na ang pinakamahirap na nagaganap sa pagsunod sa Panginoon, yung ikaw ay ang daming alalahanin. Alalahanin dahil sa buhay na ito. Pero ang pinakamaganda nga, na gusto kong bigyang diin, yung Holy Spirit na minsan hindi natin napapagtuunan ng pansin. Na kaya naman dumating sa atin dahil sa muling pagkabuhay nga ng Panginoon, yun po yung nagiging dahilan ngayon. Bakit hindi ka na natatakot? Dahil sa Holy Spirit. Meron kang kapangyarihang labanan ang takot. Minsan ang takot natin nasa isip na lang. Pero kapag nakarinig ulit tayo ng salita ng Diyos, nababago yung laman ng isip natin. Ito yung katotohanan. Ito yung realidad. Ngayon, ewan ko, pag uwi nyo sa inyo, wala na kayo naririnig, kundi mga kapitbahay na lang uli nyo. Baka yung nararamdaman ninyo dito na saya, yung nararamdaman nyo dito na sigla, wala kayong alalahanin, wala kayong nararamdamang takot anuman. Pero pagdating nyo ng bahay, depende sa inyo. Kung ano magiging laman ng isip natin. Ang iba nga, paglabas pa lang ng iba na lang yung pakiramdam. Parang habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, parang ang tapang mo. Ang tapang natin. Parang walang hindi natin kayang gawin. Pero kapag wala na tayo doon sa fellowship, parang unti-unting bumabalik tayo doon sa ating normal na pagkatao. Ano yung nawawala? Yung presensya ng Diyos. Yung Holy Spirit ang nagkukumbik sa atin. Kinakaugnay tayo para tayo maingatan sa presensya ng Panginoon. Trabaho niya yon. Wala tayong pagmamalaki. Kaya sa akin, napakaganda ng lahat na naganap sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Kasi kung titingnan po natin sa istorya, sa history, sa Bible, sa Lumang Tipan, ang mga tao doon, ang dami nagrereklamo. Mga Israelita nga puro reklamo eh. Bakit? Sino lang yung hindi nagrereklamo? Si Moises. Bakit? Kasi siya yung binababaan lang ng Mga leader lang yung binababaan. Bumababa lang. Hindi kasi naiintindihan. Pero ngayon, bakit unti-unting nababawas yung ating reklamo? Kasi naiintindihan natin ang katotohanan. Naiintindihan natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Hindi dahil tayo magaling. Naiintindihan mo lang. Bakit? Dahil ito'y ipinauunawa sa atin ng Panginoon. Kung hindi nabuhay na mag-uli ang Panginoon, wala tayong kakayanang maunawaan ang kalooban ng Diyos. Wala. Laging magulo ang buhay natin. Laging questionable ang lahat na ipinahintulot ng Panginoon. Sa buhay po ng mga Israelita, ang pinakamahirap yung hindi nila naiintindihan kung ano ang pamamahala ng Diyos. Yun yung pinakamahirap. Sa company, sino nagtatrabaho dito? Kapag hindi mo naiintindihan yung rules ng mahirapan ka, paano ka mag-a-adjust? Kapag yung kapulungan na sinasamahan mo, kapag hindi mo naiintindihan ang kanilang pamamahala, mahirapan din tayo. Kasi lagi nating ipipresenta yung ating gusto, yung ating alam. Kaya hindi natin naiintindihan. Kaya sa atin pong pagiging Kristiyano,
na tayo po ay nagsuko ng ating buhay sa Panginoon, kung hindi natin maiintindihan kung ano yung kalooban ng Panginoon, nahihirapan din tayo. Lagi tayong salungat. Kasi iba yung gusto natin, iba yung gusto niya. Pero bakit yung gusto niya ay naging gusto natin? Dahil naiintindihan natin ang kanyang kalooban. At paano natin naiintindihan yun? Dahil sa Holy Spirit. Dahil sa Holy Spirit. Napansin natin, habang kayo'y nag-aaral ng salita ng Diyos, habang kayo'y lumalalim, parang unti-unti nababawasan talaga. Maaring meron pang natin, Lord, bakit ganito? Ay ako ngayon, hindi. May mga pagkakataong nagtatanong, Lord, bakit ganun? Pero hindi dahil kino-question ko ang Diyos. Nagtatanong na lang ako kasi alam kong mayroon akong mali. Meron akong kulang. At hinahanap ko kung saan ako nagkamali. Kung saan ako nagkulang. Kasi naniniwala ako lahat ng bagay na pinahintulot ng Diyos ay sa ikabubuti natin. Kapag may mga pagkakataong hindi natin maintindihan na yon, kaya tayo nalulungkot. Kaya kapag mga bagay na nagaganap ay hindi na natin gusto, unti-unti tayong nalulungkot. Pero dapat nating alalahanin, meron tayong isang Diyos. Walang iba kundi ang Panginoon. Tinanggap natin siyang Panginoon at tagapagligtas. Napakaganda ng kanyang plano sa bawat isa sa atin. Ang isa pong nakakatuwa, hindi naman talaga lahat ng tao magmamana ng buhay na walang hanggan eh. Papalad po tayo kapag naabot po natin ang edad ni Pastor Rolly Hernandez. Papalad tayo. Ako, 59. Ay, ang laki na ng agwat. Ay habang nadadagdagan ang taon ng buhay ko, unti-unti parang ang daming nawawala. Napapansin ko. Sabi ko, Lord, bagay, ang Lord ang nagkakaloob ng buhay. Masaya tayo kapag humahaba ang ating buhay. Ay sino pa kaya tayo na kapag ang inilaan ng Diyos ay buhay na walang hanggan? Ay di masaya. Kaya maraming tao kapag dumating na sa senior, nagsiselebrate. Kasi mahaba yung naging buhay niya. Noong ang Panginoon ay muling nabuhay, ang kanyang ipinangako ay buhay na walang hanggan. Paano hindi mo isa-celebrate yun? Kailan mo isa-celebrate yun? Kapag nangyari na sa iyo yung buhay na walang hanggan? Ngayon pa lang, kung pinaniniwalaan natin, tinitindigan natin, ngayon pa lang, isa-celebrate na natin. Dahil totoong mangyayari sa atin, mamamatay tayo. Hindi natin alam kung ilang taon mula ngayon. Hindi natin alam. Pero darating yon. Darating. Pero kahit na dumating, ang napakapalad po natin, yung ating alalanin, yung ating takot, nawawala. Kapag sinabi mo sa isang tao na hindi mananampalataya, malapit ka nang mamatay, ano kaya yung pakiramdam? Huwag muna ngayon, huwag muna ngayon. Minadinig nga akong kwento, pumunta nagturo doon sa Burol. Sabi niya, meron daw isang lalaki na dumating yung sundo. Ang lalaking ito ay kabataan, nasa kalusugan, maganda yung nangyayari sa buhay. Sabi niya, maghanda ka na dahil ikaw na yung susunod. Sabi ng sundo, hindi ba po pwedeng saka na lang ako? Hindi, ikaw na yung nakalista. Nilistahan pala. Sabi ng sige, dito ka muna. Ipinaghandaan niya ng pagkain, pinainom niya ng kape, at nakainom. Ngayon, dahil nabusog yung sundo, nakatulog ang sundo. Ang ginawa ngayon ng susunduin, kinuha yung listahan. Yung pangalan niya, nakita na sa unan, inilagay sa kahuli-hulihan. Galing takot kasi siyang mamatay.
Kung maaari ang pakiusap, huwag muna ngayon. Nung mailagay sa kahuli-hulihan, ang sabi nung nagising yung sundo, sabi, ay salamat. Sa lahat ng sinundo ko, ikaw lang yung naging mabuti. Kaya ako ay tinanggap mo, bibigyan kita ngayon ng pabor. Ano yung pabor? Yung nasa kahulihan, ang ilalagay ngayon natin sa kaunahan. Sablay. Ano yung ano? Hanggat maaari, ayaw ng taong dumating yung kamatayan. Pero salamat sa Diyos, tayong mga nakakilala sa Panginoon, alam natin ang katotohanan na kahit mamatay ka, ay mayroong buhay na naghihintay sa iyo. Ang buhay na ito, wala nang takot, wala nang hirap, wala nang alalahanin. Ano ka? Hindi magagalak. Totoo po, lahat ng tao, darating yung alalan, yung takot. Pero napakapalad po natin. Mapalad po tayo. Dahil yung Holy Spirit, ipinagkaloob ng Diyos sa atin para ipaunawa ang katotohanan. Huwag kang matakot sa kamatayan. Huwag kang matakot. Noon nga ako ay nagkaroon ng sakit noon dito, nagkaroon ng bukol dito sa aking ano. Sabi ko, ano kaya yun? Hindi naman ako babae. Lumaki yung para akong babae. Nagpa-pray ako kay Pastor Kurping. Pero ito, dito ko na lang tatapusin. Nasambit ko na rin lang, sabihin niyo, si Pastor hindi pa sinabi. Totoo, aminin ko, nagkaroon ako ng takot. Pa-check up ako sa Reyes, sabi niya, kailangan po nating i-biopsy kasi baka po kung ano yan, hindi na makita. Sabi ko, i-biopsy, baka sabihin cancer, ganun. Mamamatay na ba ako? Pastor ako na. Pero sa biyaya po ng Panginoon, unti-unti, nabago yung aking kaisipan na kahit ikay mamatay, at wala ka namang gagawa, hindi mo naman kayang pigilan yung kamatayan, darating sa lahat ng tao, pero meron tayong inaasahang buhay na walang hanggan. Nawala po sa akin yun. At doon ako nagsabi, Lord, ano yung dapat kong gawin, ganito. Ang sabi lang sa akin ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Lumapit ka. Yung salitang lumapit, hindi ko maintindihan. Lumapit ka sa akin. And then, inisa-isa ko, kailan ba ako hindi lumapit? Nagpipreach ako sa Paite, nagpipreach ako sa Biga, nagpipreach ako sa Tanay. Pagkatapos, walang linggo na hindi ako umaattend. Nagpipray ako, tapos nagbabasa ako ng Bible. Paano? Nasaan yung salitang lumapit ka? Lumapit naman ako sa iyo. Pero iba pala yung kahulugan ng lumapit. Sabi sa akin, kung totoong lumapit ka, ibig sabihin, nakikita mo, sumusuko ka sa akin. Kung totoong sumusuko ka sa akin, walang iba kang susundin kundi ako. Kaya mong bitawan dapat. Ano yung hindi mo mabitawan? Yung buhay dito sa mundo. Yung buhay dito sa mundo na sobra nating kalulungkot kapag nawala sa atin. Unti-unti po akong kinumbik ng Holy Spirit para mawala man ang lahat ng yan, huwag mong ikalungkot. Ang higit mong ikagalak, yung buhay na naghihintay sa iyo, wala nang hirap. Unti-unti po yon. Paano po nangyari yon? Dahil sa Holy Spirit. Kung hindi nabuhay na mag-uli ang Panginoon, wala sa iyo, wala sa akin ang Holy Spirit. Dahil tayo hindi karapat-dapat. Una, mga hintil tayo. Hindi tayo karapat-dapat. Dahil tayo naging makasalanan. Biyaya ng Panginoon, hinango tayo sa kasalanan. At nung tayo mahango sa kasalanan, naging karapat-dapat na tayong panahanan ng Holy Spirit. At yan ngayon ay nasa sayo, nasa akin. Nasa ating lahat. Kailangan nating i-celebrate ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Thank you, God. Panginoon, maraming pong salamat. Higit sa lahat sa iyo pong ginawa doon sa krus. Sa iyong sinakripisyo para sa lahat ng mga parusang dapat ay sa amin. Pinagtiisan mo ang lahat ng bagay. Hanggang sa ito ay nagbunga ng kamatayan. Inialay mo ang iyong pong buhay, pero hindi ka na natiling patay. Kundi,
Katulad ng sinasabi sa iyo pong mga salita, ikaw ay muling nabuhay. Hindi isang kaalaman, hindi isang kapahayagan lamang ang dumating sa amin at pagpapatuloy ng salita ng Diyos na ikaw ay muling nabuhay. Kundi ang muling pagkabuhay mo ay iyong pinatunayan, Panginoon, nung isugo mo ang banal na Espiritu na siya pong mananahan sa amin. Isang napakalaking ebidensya, Panginoon, sa iyo na ikaw ay muling nabuhay dahil ang banal na Espiritu na pinangako mo na isusugo kapag ikaw ay umalis ay nangyari sa amin. Hindi po namin kayang ikaila sa buhay po namin. Ang banal na Espiritu ay sumasa amin. At dahil sa banal na Espiritu ito, Panginoon, nagagawa po namin ang mga bagay na dati hindi po namin magawa. Maraming salamat, Panginoon. Sa lahat ng tagumpay na nararanasan po namin, hindi po namin deserve ito. Kasama ito sa pinangako mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Kaya, Panginoon, lagi po namin ilalagay sa amin pong isip. At magiging buhay po namin ang i-celebrate ang iyong muling pagkabuhay. Sapagkat siya po ang pinakamalaking dahilan kung bakit kami ay naging masaya. Kung bakit kami naging karoon ng kapanatagan, kung bakit ang mga takot alalahanin ay nawala sa amin. Dahil binigyan mo kami ng kapangyarihang labanan at talunin ang lahat ng bagay. Salamat po ng maraming Panginoon. Patuloy ka namin i-celebrate. Thank you, God. I-bless mo po ang bawat isa. Patuloy pong maging mayaman sa aming puso't kaisipan ang mga salitang ito. Ito po yung aming hiling at dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Let's continue to worship God. Come on, let's praise the Lord. Yan. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo lang, sabihin mo sa kanya, malamig ba? Yun no, sa kabila. Sa kabila, sabi mo, ang lamig. Tingnan nyo po yung paligid natin. Noong nakaraan, 2 lang yung bukas. Ngayon, 4 na. Pwede bang purihin natin ang Diyos doon? Ayan na, nakompleto natin. Ganyan, kumilos ang Diyos. Sabi nga sa mga projects sa government, this is where your taxes go. Dito napupunta ang tax niya. Sa mga project ng government, tayo naman may project. This is where your pledge go. Ayan, purihin natin. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin po yung brick by brick project po natin para po mabayaran natin ang full payment yung ating contractor. Ngayon, gusto kong i-update ang bawat isa ng ating total pledge na naipon ay naka 455,000 na po tayo. Purihin po ang Diyos, ilang buwan lang po. And then, binawas na po, nag-advance na po tayo ng 3 buwan hanggang July sa ating contractor. Let's praise God! And then, meron ba tayong natitira na 163? Nag-iipon ulit tayo para makapag-advance sa ating contractor. So makakabayad na po tayo ng full payment para po dito sa ating bahay, sambahan. Ito po yung sinasabi na this is where your pledge go. Kung sa government, merong flood control. Dito sa ating simbahan, God is in control. Can we praise God? Let's praise the Lord this morning. Purihin natin ang Diyos. Yun po yung ating updates. Ang worship song po natin ngayong umaga is, ang title po nito is Living Hope. And the story behind the song, ito pong ating worship song na Living Hope, it is about us. Tayo po na mga makasalanan at ang ating pong Diyos who is holy. At dahil doon, wala po tayong kapag-apag-asa sa langit, wala po tayong kapag-apag-asa sa buhay na walang hanggan. But thanks be to God, thanks be to our Lord Jesus Christ because He made a way. Salamat sa Panginoong Jesus. Sapagkat inako niya po ang bawat hagupit hindi para sa kanyang sarili. Tinanggap niya ang bawat pagpukpok,
ng mga pako sa kanyang mga kamay at mga paa, hindi para sa kanyang sarili. Tiniis niya ang lahat ng hapdi, sugat, latay, hindi para sa kanyang sarili. Pagkat inako niya, tinanggap niya, tiniis niya para sa iyo at para sa akin. Salamat sa Panginoon. Salamat sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat hindi niya tiningnan ang kasalanan natin because He saw the worth in you. Hindi niya tiningnan ang karumihan natin because He saw the beauty in you. Hindi niya tiningnan yung mga kasamaan natin because He saw His love for you. Kaya ngayon pong umaga, karapat-dapat po bang awitan at sambahin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the living hope. Thank you, Lord, because we have a living God. And this morning, Lord, iaalay namin sa iyo ang aming awit, ang aming tinig, ang aming pagsamba, ang aming papuri. Hallelujah, Lord. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Oh, who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. Yes, the cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me His own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, come on! My living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Sing hallelujah, church. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon.
Sa next verse po ng song natin ngayong umaga, sabi po doon, pwede po bang paki-flash? Sabi po doon, then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. The grave has no claim on you, church. Yan po ang dahilan kung bakit tayo narito. Amen? Hallelujah. Nang mamatay ang Panginoong Jesus sa krus, nang siya'y inilibing ng Friday night, and there was a silence on his tomb, and they thought, because of that silence, the story ends there. It is the end of the story. But then came the morning on the third day. There was a loud proof. The silence was replaced by a loud proof. Because the tomb was empty. Thank you, Lord. And that empty tomb changes everything. That empty tomb changes the whole story eternally. Because ang ating Panginoong Jesus na pinupuri at pinupuntahan sa lugar na to, He has overcome the grave. He defeated the grave. He defeated death. He defeated sin. And that's why this morning, ilagay po natin sa puso ng bawat isa yung pong lyrics ng awit na ito. Awitin po natin ang buong puso. Hallelujah, Lord. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. That's good news. Sing that again. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Oh, and hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Sing hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. All together sing hallelujah, hallelujah. Praise the one who said, Come on! Yes, John! Thank you, Lord, for the living hope! Yes!
its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Dadako na po tayo sa isa pang mahalagang bahagi ng gawain po ng Diyos ngayong umaga, ang pakikisalo sa Kanyang banal na pag. Dakilang Diyos sa aming amang nasa langit, maraming salamat po sa biyayang ito na iyong ipinagkaloob po sa amin. Ang ikaw ay aming makasalo sa iyong banal na pag. Dahil ko po, O Diyos, na ako po'y patawarin mo sa aking mga kasalanan. Linisin sa aking mga karamihan upang ako'y maging karapat-dapat na maging kabahagi ng gawain ito sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Sa unang sulat niya po sa Pablo sa Corinto, at pati na rin sa Tanay Christian Faith Church ay ganitong sinasabi, tinanggap ko ang aral sa Panginoon na siya namang ibinabahagi ko sa inyo. Ang Panginoong Yesus nung gabing bago'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay, matapos magpasalamat at pinirapiraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin nito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin kayo may tinapay. Ngayon, hindi naman matapos maghapunan ay kinuha ang saraw at sinabi, ito ang saraw ng bagyong tipan, pinagtibay ng aking dugo. Gawin ninyo ito kung kayo iinom bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin. Salamat po, Diyos, sa masaganang biyayang ito na iyong pinagkaloob sa amin. Ay ikaw ay aming makasalo sa iyong banal na pag. Ang dalangin ko po, Diyos, na iyong pagpalain ang bawat isa na naging kabahagyan ng gawain ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Patuloy po natin awitan ng ating Panginoon sapagkat siya po ay mabuti and His love endures forever. Amen? Amen. Tayo pong lahat ay mawit. Though you were good.
endureth forever. Come on, church. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Let's sing, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Who you are. Who you are. You are good. Thank you, Lord. Hallelujah. Bakbakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi po ay, nasaan nga po ba ang ating kayamanan? Kasi kung nasaan daw po ang ating kayamanan, doon tayo nagsisiksik. Yun ang ating iniingatan. Pero sabi ng banal na Espiritu, ang kayamanan natin ngayon ay ang ating Diyos na buhay. Kaya, kanino po tayo magsisiksik? Sino ang ating lalapitan lagi, ang ating Diyos na buhay? Kaya, at yun po mga problema na nangyayari, sabi nga ng ating pastor na nagsalita, natatakot tayo. Pero yung pong takot, kapag po tayo nagkakaroon ng kagalakan, ito po yung bunga ng pananampalataya natin sa Diyos. Kaya yung pong takot ay wala na, kasi meron na tayong banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng buhay na pag-asa. Kaya salamat po. Salamat, Lord. Aming Diyos na buhay, kami po'y patuloy na nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat dahil sa mga narinig naming salita na mula sa iyo. Tunay po talaga na wala na kaming takot ngayon. Ano man ang aming pinagdadaanan, meron kaming buhay na pananampalataya na mula sa aming banal na Espiritu. At ito po'y aming tinetreasure dahil ikaw na ang aming kayamanan, ang aming Diyos na buhay, ang aming pinaglalagakan ng aming oras, ng lahat ng panahon, sa aming puso, sa aming isipan. Pero tulungan mo po kami na lagi naming magawa ito. Dahil hindi namin kaya kung wala ka sa amin. Kaya Lord, thank you po sa mga salitang lagi naming naririnig. Ang iyong kapahayagan, ang iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng buhay na pag-asa. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na laging sa iyo magtiwala. Hindi sa kayamanan dito sa lupa, kundi sa kayamanan namin sa langit, ang buhay na pag-asa. Dahil sabi nga yung buhay na pag-asa, kami bubuhayin mo sa huling sandali ng aming buhay. Salamat po, Lord. I-bless mo ang buhay ng lahat ng aking mga kapatid. Bless mo ang buhay naming lahat. At sa mga handog ng aking mga kapatid, handog namin para sa ikalalaganap ng inyong mga salita. Pagpalain mo po ito sa lahat ng kamay na nagbigay. Dahil ito po na may mula rin sa iyo at ibabalik mo rin sa lahat na naghahandog para sa kabubuti at ikaalalago ng aming iglesia. Salamat po, Lord. Bless mo po ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Good morning po. For quick announcement po, meron po bukas po ang ating evangelism room, lalo na po sa ating mga new attendees. Welcome na welcome po kayo, and open din po ang ating counseling room. Feel free to enter lang po. Praise God and thank you everyone. See you next Sunday.